Dahil sa kanyang kondisyon, hindi na niya matukoy kung umaga na ba o gabi. Para malaman ang oras, nakadepende siya sa kanyang lumang radyo. Makikinig po ako ng balita. Iwan ng mga individual ang nananatili pa rin sa 73 iba. Ito na ang hudyat sa isa na namang araw ng pagtatrabaho. Para makapunta sa minahan o kaburan, hinahatid siya ng misis niyang si Leonor na ipinanganak namang cross-eyed o duling. Malabo, nakakaaninat pa ng daan. Nakakakita pa naman. Si Leonor may daladalang kahoy na ang kabilang dulo pinapahawakan niya sa kanyang mister para madali siya nitong masundan. Minsan, yung dinadaanan namin, hindi po namin alam. May matilos na bagay o ano. Kanaawa rin po ako sa asawa ko pag ako'y inaakay. Mas lalong nahihirapan siya kaysa sa akin. Masakit na ang tuhod ko, may rayuma na ako. Pagdating sa kaburan, si Vino gamit ang kabilya, tinusok-tusok at pinapakiramdaman ang lupa kung saan sila pwedeng maghukay. Matigas na. Pag yung pong may narinig kaming batuhan na nasundot itong panulda, pakiramdam namin, yun, babatlin na namin. At yun ang kukunin namin. Uy, meron. Minsan po, nadidisgrasya kami na mapala yung sarili naming kamay. Minsan po, napapauntog kami sa mga bato. Nung nasa 7 talampakan na ang lalim ng hukay, pinuno nila ito ng tubig. Mahirap po. Kung mahina-hina po ang pwersa ng katawan, talagang bibigay ang katawan. Si Vino naghanda na para sa kanyang pagsisid. Ay, yung isa po pong kasama, medyo hindi pa po sanay. Kaya ako na lang din po mismo ang nagdumisid ng matagal. Ang tanging linya ni Vino sa mga kasamahan habang siya'y nasa ilalim, ang tubong ito na nakakabit sa kompresor. Kung naputol yung hose na ginagamit namin, nasa ilalim po kami. Yung po ang delikado. Mahaba po yung sinusuotan namin kung sa tawagin namin dito po ay drive ng balon. Kung halimbawa maligaw po kami doon sa ilalim, hindi po kami makakalitaw. May posibilidad po na malulod kami doon sa ilalim. Maya-maya lang si Vino lumusong na sa hukay. Kaya raw tumagal ni Vino sa ilalim sa loob ng 4 na oras. Pero ilang sandali lang si Vino biglang napaahon. Ang kanya kasing binti, pinulikat. Anong ginagawa mo pag ganyan? Pinapapunta sa mga gato. Tapos yung piniikit, nawawala. Pero nung nawala ang sakit, muli siyang bumalik sa hukay. Hindi ko po naisip umayaw po dahil yan po ang pinagkukunan namin ng pang-araw-araw. Makalipas ang 2 oras, si Vino ligtas na umahon. Matapos suriin ang nakuha niyang lupa, lumalabas na nakamina sila ng halos gaalikabok lang na ginto. Bata pa lang daw, mulat na si Vino sa hirap ng buhay. Yung tatay ko, para inom. Sabi ko,
Tutulungan ko itong nanay ko. Gawa ng pawid. Bibinta po namin. Bibili po namin ng pagkain. Hanggang kalaunan, si Vino na engganyo na ring pasukin ang pagkakabud. 1 gramo. Naghahalaga po ng 2,008. Babawasin muna yung nakonsumo naming gasolina. I-divide po sa 6 yung natirang pera. Sa pagkakabud, itinaguyod ni Vino ang kanyang mga anak. Grade 9 po ang bunso kong anak. Hindi baling ako po ang maghirap. Basta po mapag-aral ko yan. Nagpapasalamat po ako sa kanilang dalawa sa pag-asikasa po sa akin. Pinagbubutihan ko na lang po yung pag-aaral ko. Normal naman daw ang paningin noon ni Vino. Hanggang taong 2018, siya'y nagka-glaucoma. Nakaramdam po ako ng paninakit ng ganitong sentido ko po. Ang paningin ko po parang nagre-rainbow-rainbow. 6 na taon nang nakararaan nung tuluyan siyang nabulag. Paggising ko, sabi ko talagang wala na akong nakikita. Ayun, gumawa na po ang ano ko. Ang nasa isip ko, parang gusto ko na rin magpakamatay. Mawawala na ako ng silbi. Bulag na ako. Ang suspetsa niya kung bakit siya nabulag, Lagi pong nadudumihan ng mata. Lagi pong nalalagyan ng putik. Minsan po, buhangin. Ang ramin mang na yung pang mata ng asawa ko ang hindi nakakita. Kaya nagtsatsagaan na lang po akong ihatid-hatid ko siya para makaraos lang kami sa pang-araw-araw. dahil sa kanyang kondisyon, may pagkakataong nagagancho raw si Vino. Hindi ko mabaga po nakikita yung pag-iipon ng ginto. Nakita doon ng kasama ko na binawasan. Isinumbong sa akin. Bulag na nga, lulukuhin pa ako. Matapos makapananghalian, balik siya sa kaburan. At matapos ang 3 oras na pagsisid sa putik, muli siyang umahon. Pinagsama-sama nila ang nakuha nilang ginto at saka isinala sa gold pan o kung kanilang tawagin, pabirik. Tama ang mga binibigay sa aking party ko. Para mabuo ang ginto, pinatakan nila ito ng asoge o mercury at saka hinalo gamit lang ang kanilang kamay. At saka niluto sa apoy. Sinusunog ang mercury, nagfo-form siya ng mga mercury oxide. Yung mga powder nun, pwede nating malanghap. Yung intelihensya, bumababa. Comprehension, medyo humihina. Sa halos 6 na oras na pagsisid ni Vino sa putik, nakapag-uwi siya ng tinatayang nasa 0.75 grams ng ginto. Naibenta nila ito sa halagang 1,540 pesos. Binawasan ang pinambili nila ng gas na 200 pesos. Ang natira, pinaghatian nilang 4. Kada isa, nag-uwi ng 335 pesos. Ang ulam po, saka pambaon ng eskwela ko. Lagi kong pinagdadasal. Sana bumalik pa yung kahit kaunting paningin. Basta't makaaninag lang ako. Ang tanong ngayon, posible pa kayang maibalik ang paningin ni Vino?